Magandang araw po muli sa bawat isa. Kaya nais ko po muli po na mag-share na po ng salita po ng Panginoon about po sa Diyos na po at bakit po kaya ito po ay napakalaga na malaman po natin ng isang bagay na katotohanan patungkol po sa Diyos. Bakit po ay titingnan po natin lalo na po sa ating kapanahonan, mayroon pong Trinitarian, mayroon pong Oneness, o may iba't ibang mga paniniwala patungkol po sa Diyos. Kaya sa side ko po, kaya nais ko pong ipaliwanag about sa Trinity. Kaya sa nakaraan nating video, ay tinalaki ko po ito. At nais ko lang pong pagpatuloy ang patungkol po ano po ba at bakit ba Trinity. Ano ba ang totoo. Kaya napakalaga po kasi nga po ay dapat ang ating paniniwala. Ito po ay ayon po sa aking pagkakaalam ay napakalaga na ang ating pong paniniwala po sa Diyos ay dapat po nagmula po ito sa mga apostol. Ibig kong sabihin, ang ating pong paniniwala na patungkol po sa Diyos, dapat nag-exist po ito from the beginning. From dun po sa mga apostol, mula doon sa mga ipinasa, dapat hanggang ngayon, ito po yung doctrine na ating pong ginagalawan, ating pong sinasampalatayanan o ating pinapaniwalaan. Dahil nga po, ayon po sa Bible, ay may mga bulaan. At kapag hindi po tayo makapag-ingat, again, sasabihin ko po, ito po ay makaka-epekto sa ating pong kaligtasan, ating eternal destiny. Ay maapektuhan po ito. Kaya kailangan ay malaman natin kung ano ba talaga ang sino ba talaga ang tama. Tama ba Trinity? Tama ba Oneness? Tama ba ang sinasabi ng mga taong ano ang kanilang pinapaniwalaan patungkol sa Diyos? Kaya dito po as natin bigyan ng pansin patungkol po sa Holy Spirit. Patungkol din po sa Diyos Ama, patungkol po sa anak kay Jesus Christ. Ang Holy Spirit, sabi po ng Lucas chapter 12 verse 12. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ay magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Kaya dito po, sabi ng ating Panginoon, ng Panginoong Jesucristo, ibig mong sabihin, lumalabas, ang Espiritu Santo ay meron siyang personal na katauhan. Kasi siya daw po yung magtuturo, siya po yung magiging teacher natin at para kung ano ang ating mga sasabihin sa mga taong nangangaral ng mabuting balita. Siya yung magtuturo sa mga taong nangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang Espiritu Santo ay merong sariling katauhan. Meron siyang sariling personalidad. Kaya dito po natin makikita na ang Espiritu Santo, siya daw po yung magtuturo kung anong dapat sabihin ng mga apostol before. Kaya dito po natin makikita na ang Holy Spirit ay may sarili po siyang personalidad. Sabi po na Matthew chapter 12 verse 31 and 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao, kay Jesus Christ po yun, ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Kaya nga dito po, sino mang magkasala sa anak, kay Jesus Christ, ay pwede mapatawad. Pero ang sino mang magkasala laban sa banal na Espiritu ay wala pong kapatawaran. Kaya nga po, dito po lumalabas, ibig bang sabihin na
ang Holy Spirit mas mataas pa sa anak ng Diyos, kay Jesucristo? Dito lamang po pinapakita, para malaman po natin na ang Espiritu Santo ay may sarili po siyang personalidad. Ibig pong sabihin, kung papansin po natin, ang Holy Spirit iba sa anak, kay Jesus. Ang Holy Spirit iba rin sa Ama. May sarili po siyang personalidad. Dito po ay lumalabas. Kaya napakalaga na maintindihan po natin, maunawaan natin, na dapat, kaya nga napaka-importante yung magsimula tayo sa umpisa na tama. Tama ang paniniwala sa Diyos. Dahil kapag umpis tayo sa paglilingkod ng Diyos, na mali ang ating pagkakilala sa Diyos, mali na itong gandulo pagdating gando sa ikalawang buhay. At ito ay magdadala sa atin ng kapamakan para tayo matulang patungo sa impyerno kapag mali ang ating pagkakilala sa Diyos. Kasi ito po yung pinaka number one na napakalaga pagdating sa kaligtasan nating mga tao. Na dapat tama ang ating pagkakilala sa Diyos. Kaya nga po, dito ating pong binibigyan ng pansin o tinitingnan po natin para malaman po natin yung pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Sa Matthew chapter 23 naman po, sa verse 9, sabi po rito, "Huwag ninyong tawaging Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Ama na nasa langit." Verse 10, "Huwag kayong patatawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo, ang Panginoon." Ang Panginoong Jesus. Kaya dito po sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong patawag na Ama, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Ama na nasa langit. Kaya ang tinutukoy niya, ng Panginoong Jesucristo ito po yung nagsugo po sa kanya at tinatawag niya na sinugo ako ng aking Ama na nasa langit. Kaya itong Ama, ito po yung Diyos Ama. Kaya iba rin daw po ang ating tagapagturo dito, si Kristo. Kaya nga po, ang Ama ay separate sa Panginoong Jesus. Ang Ama ay separate sa Holy Spirit. Mayroon din po siyang sariling personalidad. Si Kristo ay may sarili din pong personalidad. Kaya mapapansin po natin dito mayroon po silang kanya-kanyang katauhan. Kung tutusin nga po, kung Diyos po ang pag-uusapan po natin, dapat doon lang po tayo sa Diyos Ama. Katulad po ng mga paniniwala po ng mga Hudyo sa ngayon, hanggang ngayon, ay tumutukoy lamang sila, ang kanilang paniniwala ay sa Diyos Ama. Kaya nga kung Diyos po yung pag-uusapan natin, dapat doon lang po tayo sa Diyos Ama. Dahil siya po yung Diyos na tinatawag. Kaya nga po, kung titingnan po natin, ba't bibigyan po natin ng pansin, ay dapat masigit ang Diyos Ama. Doon po sa banal na Espiritu, baging sa Panginoong Jesucristo. Pero hindi gayon. Sapagkat dito ating mapapansin, malalaman, na makikita po, mapag-aaralan po natin na may kanya-kanya silang personalidad, pero kumakatawan po sa isang Diyos. Yun po yung Father, Son, and Holy Spirit in one God. Katulad po natin mga tao, katulad yung sinasabi po ng unang Thessalonica chapter 5 verse 23. Ang bumubuo sa katauhan ng isang tao, yung Spirit, Soul, and Flesh. Tatlo, bagamat iisa lang po tayo. Pero yung bumubuo po sa akin, ay ito po yung flesh, ito yung soul, ito po yung spirit, ito po yung kabuuan ko po. In one person, pero yung bumubuo ay tatlo. Body, soul, and spirit. Ganun din po ang Diyos. Kaya nga po, napakalaga na maintindihan po natin ang pagkakilala sa Panginoon. Kaya kapag hindi po tayo, kaya nga po, napakalaga na mag-umpisa po tayo sa tamang pananampalataya. Hindi po doon kasi po, pag nag-umpisa po tayo din sa mali, hanggang dulo na po yun. Mawawalan po ng saysay ang lahat ng ating sakripisyo. Kasi nga po, makaka-epekto po ito sa ating kaligtasan kapag mali po ang ating pagkakilala sa Diyos. Kaya dapat
kung ano po yung nag-exist noon na doctrine about God. Dapat dun, yun po yung ating pinapaniwalaan. Po, wag po yung lumabas po ngayong taon, itong year 90s, year 80s, na po yan. Wag po tayo dan, kapag dyan po, yung doctrine po dyan lumabas, na po, yes, yan din po ating pag-aaralan, ano po, yung mga doktrina yan, bakit may mga lumabas na ganyan. Po kasi napakalaga pong pag-aaralan po natin, at maintindihan din po natin, para makapag-ingat po tayo para sa kapakanan ng ating kaligtasan. Kaya lagi kong sinasabi nga po, sa pagpasok natin sa isang fellowship, sa pag-aaral natin ng salita po ng ating Panginoon, ang nakasalalay po rito yung ating eternal destiny, ang ating kaligtasan. Kaya nga po, mag-ingat po tayo mga kapatid. Na po, ingat po tayo sa ating pong paniniwala sa Diyos, sa ating pinapasukan na fellowship. At baka po magkamali tayo, isayang po ang panahon. Sayang yung mga ginugol mong taon, tapos balang araw, bandang huli, sa kaparusahan pa rin tayo mapupunta. Isayang yung panahon. Kaya nga dapat, yung paniwala natin na paniniwala, yung nag-e-exist pa noong unang panahon, sa panahon pa ng mga dala-dala ng mga apostol. Dahil ang mga apostol, ang nakasama ni Jesus Christ. Sila yung tinuruan ng Panginoong Jesucristo na para mangaral ng mabuting balita. At ang mga mabuting balitang ito hanggang ngayon ay umaabot at pinapangaral sa bawat tao. Kaya kung ano yung paniniwala nila, kaya nga itong Bible, itong final authority natin. Kaya kung ano yung sinasabi, kung pag sinabi ng Bible na ang Holy Spirit ay Diyos, paniwalaan natin. Kapag sinabi ng Bible na si Jesus ay Diyos, paniwalaan po natin. Ganun din po sa Diyos Ama. Paniwalaan po natin. Kasi ito yung final authority natin. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Kapag tayo ay nagkamali, again, bandang huli, sayang yung po yung panahon natin, mapapahamak din po tayo. Kaya sabi po ng Gawa chapter 7, verse 54, nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Nang marinig ang mga ito, ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya nga po, dito po binanggit po yung tatlo. Espiritu Santo ay nilukuban niya si Esteban para makita niya po ang mabuksan ng langit, makita niya po ang Diyos pati ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito po kaya ang Trinitarian, ang Trinity, ito po ay binubuo ng tatlo. Yung isang Diyos ay binubuo ng tatlo, yung Father, Son, and Holy Spirit. Itong Diyos na po ay kumakatawan dun po sa tatlo. Kaya sana po ay sa maikling pag-aaral ito ng salita po ng ating Panginoon, meron po tayong naintindihan. Kaya sana po ay aralan po tayo, pakinggan po natin, baka makatulong po ito sa inyo sa salita po ng ating Panginoon. At sana po ay pakinggan po natin, subaybayan po natin ang channel na ito at para po tayo ay matuto, malaman natin kung ito ay nakakatulong sa iyo at ikaw ay lalago sa pagkakilala sa Diyos, sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Patuloy ka makinig, lagi mong subaybayan ang channel na ito. Hopefully ay makatulong po ito sa bawat isa po sa atin. Kaya lang po ang nais kong i-share. Bago tayo magtapos, manalangin tayong saglit. Amang Banal, salamat sa iyong mga salita. Ikaw po yung magpala po sa aming mga puso. Ikaw siya rin po yung siyang maluwalhati may taas. At salamat po Lord God sa araw pong ito, sa kapahintulutan na may bahagi ang salita mo. Salamat po marami at lahat po ng ito. Aking po yung binabalik sa inyo lahat ng papuri. Salamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.